Para sa mga graduating natin na grade 12 students at yung mga graduate na, eto na ang pagkakataon nyo na mag-apply sa DOST Scholarship o Department of Science and Technology. So, paano tayo mag-apply at ano-ano mga kurso na priority at pwede nyo kunin na libre? Yan naman ang ibibigay ko sa inyo sa dulo ng video. So, ano ba ang DOST Scholarship? Ito ay isang financial aid program ng Department of Science and Technology Science Education Institute o yung tinatawag na DOST-SEI na layunin na suportahan ang mga estudyanteng gustong kumuha ng mga science, technology, engineering at mathematics. So, yun po yung mga priority courses nila at mga related courses sa kolehiyo o sa college. So, ano ang mga benepisyo ng DOST scholarship? Unang-una ay ang tuition fee na aabot hanggang 40,000 per year, including po sa mga private schools. Ang mga book allowance, meron din po yan, may 10,000 per year at mga learning materials, umaabot din po yan ng 10,000 per year. So, monthly stipend ay 7,000 per month. 7,000 po yan. At meron po silang transportation allowance kung ikaw ay malayo sa inyong lugar sa eskwelahan. Meron din silang group health at accident insurance saka graduation clothing. Yung toga po yan na may 1,000 pa kayong allowance para dyan. So, paano tayo mag-apply sa DOST? So, mag-online po tayo. Unang-una, gagawin natin ay kukunin po natin ang website ng DOST, yung pong www.sei.dost.gov.ph. So, papasok po tayo sa loob ng website ng DOST at ito ang makikita nyo. So, ang gagawin natin ay scroll down lang natin. Makikita nyo yung our impact, kung ilan ang mga estudyante pinag-graduate nila nationwide. So, scroll down pa rin po tayo. At dito makikita nyo na ang scholarship programs. So, we offer scholarship to deserving students to support their educational journey. Ayan, click lang po natin yung Learn More and then SNT, Undergraduate Scholarship. Okay, so click lang po natin yung Get Started. And then, papasok na po tayo sa scholarship program. Okay, so ito po yung 2026 Undergraduate Scholarship. So, scroll down lang po tayo. Makikita nyo na yung ilang introduction. So, SNT Undergraduates. Ito na po yung schedule. Okay, pag-uusapan po natin to. So, today's date is 13 October. So, ibig sabihin, pasok na po tayo sa 6 October 2025. So, ngayon po pwede na po yung in-announce na po nila yung scholarship and downloading ng scholarship program. So, pwede na po tayo mag-download ng mga requirements sa ngayon. Okay? So, pagdating naman ng October 20 ay start na ang online application. So, ibig sabihin po niyan, mag-iintay muna kayo hanggang October 20. So, tapusin nyo muna lahat ng requirements at pagdating ng October 20, doon na kayo mag-apply. Okay? So, isang buwan po yan mula October 20 hanggang November 21 ang application ng DOST. Okay, so last day po yan, November 21. Last day of online application. And then pagdating ng 21-22 naman ng February 2026, schedule na po yan ng examination. Lahat po ng pumasa at na-qualify, papasok na po sa examination. Okay. Eligibility criteria, of course, grade 12 students, yung mga graduating ngayong taon na doon, no? At yung mga gumraduate na, po pwede rin po yan, pwede pa rin po sila mag-apply. Kailangan Filipino citizen, character and health, kailangan din po yan. Saka yung mga hindi na-qualify noon, yung mga na-reject, pwede nyo click yung CMOR, baka pwede uli kayo. At yung mga hindi nag-avail, click nyo rin yung CMOR para maka-avail po ngayon. At no college units. Yan lang po ang kanilang requirements. So, do's and don'ts naman, kailangan ng inyong valid and secured na email address. Yan po kasi sila mag-coordinate sa inyo, okay? Working mobile number, security access of credentials, tapos stable internet, of course, dapat para kasi online na application natin, at website outlet information. Punta naman tayo sa mga documents to prepare. Ito po yung kailangan natin i-prepare ngayon, okay? So, sabi po niya rito is download the latest scholarship form from C to J. Okay, so andyan po lahat yan. Kung makikita nyo sa kanan nyo, nakasulat download
umpisahan po natin sa Form C hanggang Form J, number 8. Yan, okay? So, nakikita nyo sa kanan, download. So, isa-isahin nyo lang po yan. I-download nyo po yan lahat. At may mga requirements po kasi. So, example, click natin yung number 1, Form C. So, isa-save po natin yan. So, i-save muna natin. And then, okay, so na-save na po natin. So, meron na akong previously save, ano? Kaya pwede ko na siyang buksan anytime. Bubuksan natin yung dinownload natin. Download. So, i-open natin yung na-download natin kanina. Yan po. Yan na po yung Form C o Certificate of Good Moral Character. So, ang kailangan lang po natin yan ay ang pangalan nyo, kung sino yung mag-apply. Yan. And then, certified by must be principal or guidance counselor. So, papapirmahan nyo po yan sa inyong principal o kaya ay sa guidance counselor. Okay? So, yan po yung example ng form natin. And then, balik ulit tayo dun sa ating menu. So, ituloy lang po natin yan, lahat ng ida-downloads, okay? Hanggang number 8. And then, ang number 9 naman ay kailangan ng picture, okay? So, click natin yung see more. At yan po ang tamang format ng ating picture, okay? So, yung una po yung tama, yung tatlo ay mali, okay? Medyo mahigpit po sila, kaya kailangan sundan lang po natin ang kanilang mga requirements. Okay, so basahin nyo lang po yan para malaman nyo ang mga requirements. And then next, susunod naman yung inyong birth certificate. So click natin yung see more. Dapat readable copy. Must be issued by PSA o kaya ay registry office. Okay, if the document will be submitted is birth certificate issued by other country. Okay, iba po yan kung alien po kayo. And then proof of income. Click lang po natin. For example, ang parents nyo po ay OFW. So, click po natin yung plus. And then, dito makikita mo yung 2024 tax return or employment contract for OFW or certificate of employment with compensation. And then, yung notarized affidavit of guardianship. Yan, makikita nyo rin po yung requirements. And then, lastly, yung marriage certificate. Kung kayo po ay married na, kailangan po yan. Pero kung ang applicant ay hindi married, hindi na po kailangan. Okay? So, nandyan po lahat ng inyong mga requirements. So, susunod, information needed. Okay? So, meron po tayong household income, yung inyong parents, saka asawa kung sakali, financial contribution, agricultural land, at vehicle information kung meron po kayong mga sasakyan. Okay? And then next, ito po yung application process. Okay? Yung ginagawa po natin na downloading ay yan po yung number 1. And then use a valid email address. So email will be sent to you for verification. Then click natin yung next. Ito naman ang step number 2. Proceed to the next module. Yan po yung mga personal data. So isa-isahin nyo lang po yan. At basahin nyo lang po yung mga instruction. Okay? Yan. And then use preview button to check if download are correct. And then number 3, make sure that you have accomplished all the modules completely with true information bago kayo mag-press ng submit button. So siguraduhin nyo lang na tama lahat ng isasubmit nyo kasi mahirap magkamali. At hindi nyo na po siya pwedeng palitan. Okay? You can no longer change any information kapag na-submit nyo na. Okay? So take note. So click ulit natin yung next para sa last step na gagawin natin. And then, ito na po yung selection of test center location. Okay, yan na po yung pwede kayong mamili. Pwede kayong mamili kung saan yung gustong location. So, kailangan nyo lang sabihin sa kanila kung saan kayo malapit, ang inyong address, at bibigyan nyo lang sa inyo ang priority. Okay? So, basahin nyo lang po yan. Yan. So, what's next? Ito na po yung issuance of test permit. Kailan kayo may issuehan. So, pen and paper examination is on February 21 to 22. Yan po yung examination date. Okay, take note So, announcement of scholarship qualifiers. Kung sino naman po yung mga qualified. And then lastly, yung effectivity of the scholarship award. The scholarship award is effective. Ito na po yung semestral year na 26-27. Okay? So, I hope na malinaw para sa inyo. Sundan nyo lang naman po itong actual online application natin at siguradong hindi po kayo maliligaw. So,
take note po ang mga dates na kailangan nyo. Okay, so 6 October. So 6 October 2025, yan po yung announcement of scholarship. Yan po yung ginagawa natin ngayon at mga ipinakita ko sa inyo ngayon. Pagdating po ng 20 October, start na po yan ng online application. So, huwag niyo pong kakalimutan niya, mula 20 October hanggang 21 November ang application date. So 21 po yung last day ng online application. At pagdating naman ng February 2026, so sa 21 to 22, yan na po yung schedule ng examination. Okay? So malinaw po ba tayo yan? At ang mga priority courses ng DOST, maganda po yan. Yan po yung mga STEM system, ano? Okay? Magsimula po sa aeronautics yan hanggang sa agriculture technology, hanggang sa agriculture, meron din po sila niyan. Animal science and animal husbandry, hanggang civil engineering. So, isa-isahin nyo lang po yan. Yan po yung mga priority courses nila. Meron din po silang computer engineering, electrical, environmental science engineering, hanggang life sciences. Okay, marami rin po tayong mga hindi kilalang mga courses pero pasok pa rin po yan sa kanila dito. Okay, so management information or MI system, meteorology, microbiology, hanggang science teaching statistics. Pasok po lahat yan dito. Priority courses lang po yan, ano? Pero meron kahit po ibang course po pwede nyo pong i-inquire kung pasok pa rin sa kanila. Okay? Ibig sabihin, hindi lang po ito ang mga courses na tinatanggap nila, pero ito lang po yung priority. Okay? So, kung may comment pa kayo, huwag nyo lang kakalimutan, i-comment nyo lang at para sa ibang mga interesado ay malaman na rin nila kung sakaling magkaka-problema sa kanilang application. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. Huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment at share nyo na rin ang magandang balita na to. At maraming salamat po at huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.